Lalaki, iniwan ang kanyang misis dahil naging baldado ito. Pero 10 taon makalipas ay napaiyak siya nang muli silang magkita. Nang si Jericho ay lumuhod sa harap ni Sarah, dala ang isang simpleng singsing na may maliit na diamante, tila lumulutang sa kaligayahan ang dalaga. Ang paligid ay nag-uumapaw sa saya ng kanilang mga kaibigan at kapamilya, na sumaksi sa kanilang espesyal na sandaling iyon. Nasa gitna sila ng isang tahimik na parke, pinaliligiran ng mga bulaklak na sumasayaw sa malumanay na hangin. Ang araw ay papalubog na, nagbigay ng ginanto ang liwanag na nagdagdag na romantikong atmosfera sa kanilang paligid. Sarah, mahal na mahal kita, higit pa sa inaakala mo, at nais ko makasama ka habang buhay. Will you marry me? Sa bawat salitang binitawan ni Jericho, naramdaman ni Sarah ang katapatan at pagmamahal na nagmumula sa puso nito. Sa mga sandaling iyon, hindi na nagdalawang isip si Sarah. Oo, Jericho, oo. Tumulo ang mga luha ng kaligayahan mula sa kanyang mga mata habang isinuot ni Jericho ang singsing sa kanyang daliri. Ang kanilang mga kaibigan at pamilya ay nagpalakpakan at nagyakap ang dalawa na mahigpit na tila ayaw na nilang bumitiw sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang kasiglahan, hindi maikakaila na may mga agam-agam din si Sarah. Hindi pa sila nagtatagal ni Jericho bilang magkasintahan. Wala pa silang 1 taon na magkarelasyon. Si Sarah ay nasa 23 taong gulang na, gayon din si Jericho. Ang kanilang kabataan ay puno ng pangarap, ngunit alam nilang may mga pagsubok pang darating. Bago pa man sila magtagpo, ilang relasyon na rin ang napasukan ni Sarah. Ilang beses na siyang nasaktan at nabigo. Kaya't nang dumating si Jericho, isang tila perpektong lalaki at nag-alok ng kanyang pagmamahal, naramdaman ni Sarah na ito na ang pagkakataon niya para magkaroon ng isang masayang buhay. Pagod na siya sa pagkakandalo ng kanyang puso at si Jericho ang susi para muling buksan ito. Si Jericho naman, sa kabilang banda ay puno ng pangarap. Kakatanggap lang niya ng trabaho bilang programmer sa isang kilalang kumpanya. Pakiramdam niya ay may kakayahan na siyang buhayin si Sarah at bumuo ng kanilang sariling pamilya. Ang kanyang determinasyon at dedikasyon sa trabaho ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na simulan ang bagong yugto ng kanyang buhay kasama si Sarah. Ngunit alam ni Sarah na hindi pa niya lubusang nakikilala ang kanyang kasintahan. Bagamat tila perpekto si Jericho sa kanyang paningin, may mga bagay na hindi pa niya alam tungkol dito. Subalit, sa kanyang pagod at paghahanap ng tunay na pag-ibig, pinili niyang magtiwala at sumugal. Nang malaman ng mga magulang ni Sarah ang balak nilang pagpapakasal, hindi nila maiwasang mag-alala. Anak, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Baka naman nagmamadali kayo ni Jericho. Anin ng kanyang ina. May bahid na pagkabahala sa tinig. Oo, inay. Alam kong hindi pa kami matagal na magkakilala. Pero matagal na namin pinag-isipan nito ni Jericho. Mahal na mahal ko siya at alam kong mahal na mahal din niya ako. Tugon ni Sarah, puno ng determinasyon at tiwala sa kanilang relasyon. Walang magawa ang mga magulang ni Sarah kundi suportahan ang kanilang anak. Sa kabila ng kanilang mga pangamba, nakita nila ang nagdiningning na mga mata ni Sarah tuwing kasama si Jericho. At bilang mga magulang, nais nilang maging masaya ang kanilang anak. Kahit pa ang landas na kanyang pinili ay puno ng mga hindi patiyak na mga bagay. Sa mga sumunod na buwan, abala ang magkasindahan sa pag-aasikaso ng kanilang kasal. Si Sarah ay nagsimula na magplano ng kanilang simpleng seremonya. Pinili nilang gawin ito sa isang maliit na simbahan sa kanilang bayan, na pinapalibutan ng mga kaibigan at kapamilya. Si Jericho naman ay puspusan sa pagtatrabaho, nais niyang masigurong may sapat silang ipon para sa kanilang kinabukasan. Habang abala sila sa kanilang mga plano, mas lalong naging malapit si Sarah at Jericho sa isa't isa. Nakilala nila ang mga kahinaan at kalakasan ng bawat isa. Si Jericho, sa kabila ng kanyang kasipagan, ay may mga pagkakataon nagiging mainitin ang ulo, lalo na kapag pagod mula sa trabaho. Si Sarah naman ay may mga insecurities na minsan ay nagiging sanhi ng kanilang tampuhan. Ngunit sa bawat pagsubok, natutunan nila magpatawad at umunawa. Isang araw, habang nagkakape sa kanilang paboritong tambayan, hindi maiwasang mapag-usapan ng magkasintahan ang kanilang mga plano sa hinaharap. Jericho, ano ba ang pangarap mo para sa atin? Sa ating pamilya? Tanong ni Sarah, puno ng pag-asa. Gusto ko magkaroon tayo ng simpleng buhay, Sarah. Isang bahay na puno ng pagmamahalan at kasiyahan.
Gusto kong bigyan ka ng lahat ng iyong pangangailangan at magkaroon tayo ng mga anak na tutubuan ng mga pangarap. Sagot ni Jericho, sabay yakap kay Sarah. Napangiti si Sarah sa sagot ni Jericho. Alam mo ba, iyon din ang pangarap ko. Simpleng buhay pero puno ng pagmamahal, kasama ka. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Sarah na tama ang kanyang desisyon. Sa kabila ng kanilang mga kakulangan at kahinaan, natutunan nilang tanggapin at mahalin ang isa't isa. At sa kanilang nalalapit na kasal, puno ng pag-asa at pananabik ang kanilang mga puso. Ngunit ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Sa kabila ng kanilang mga pangarap at plano, hindi nila alam ang mga pagsubok na darating sa kanilang buhay. Ang kanilang pagmamahalan ay susubukin ng panahon at ang kanilang katatagan ay haharapin ng mga alon ng buhay. Hindi naging madali ang unang mga linggo ng kanilang pagsasama matapos ang kasal. Noong una, puno ng kasiyahan ang kanilang tahanan. Araw-araw, ramdam ni Sarah ang excitement sa kanyang bagong buhay bilang asawa. Gumising siya ng maaga upang maghanda ng almusal para kay Jericho at ginagawang maayos at malinis ang kanilang munting tahanan. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Sarah na hindi pala ganoon kadali ang kanilang pagsasama. Si Jericho, na dati tila perpekto sa kanyang paningin, ay may mga ugali na hindi niya inaasahan. Isa sa mga ito ay ang pagiging makalat nito sa kanilang bahay. Mga damit na nagkalat sa sahig, sapatos na hindi nakalagay sa tamang lugar, at mga gamit na basta na lamang iniiwan kung saan-saan. Para kay Sarah, isa lamang ito sa mga responsibilidad niya bilang asawa ni Jericho. Hindi siya nagreklamo, bagkus ay inaayos niya ang mga ito ng may pagmamahal at pag-unawa. Hindi nagkukulang si Sarah sa pag-aalaga kay Jericho. Tuwing umuuwi ito galing sa trabaho, lagi may nakahandang mainit na pagkain sa kanilang mesa. Palagi niyang tinitiyak na komportable si Jericho pag uwi nito. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, unti-unting nararamdaman ni Sarah ang pagbabago sa ugali ng kanyang asawa. Minsan, dumating si Jericho galing sa trabaho. Pagod at halatang masama ang araw. Sarah, ano na naman ito? Bakit walang masarap na pagkain dito? Galit na tanong ni Jericho nang makita ang simpleng hapunan na inihanda ni Sarah. Nagulat si Sarah sa tono ni Jericho. Pasensya na mahal, hindi kasi ako nakapamili ng mga sangkap. Bukas na lang ako magluluto ng paborito mo. Ngunit sa halip na maintindihan, mas lalong nagalit si Jericho. Bakit hindi ka nagplano? Alam mo naman na pagod ako galing trabaho tapos ito lang ang haharapin ko? Napansin ni Sarah na hindi ito ang unang beses na naging iritable si Jericho. Minsan, kapag hindi niya nasusunod ang kagustuhan nito, agad itong nagagalit. At tuwing tinatanong niya si Jericho tungkol sa trabaho o kung may problema ba ito, palagi na lang itong nagtatago sa kwarto o kaya ay tahimik na nauupo sa sala. Hindi siya kinakausap. Nangyari ang lahat ng ito sa loob ng wala pang 1 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa. Nagsimula magtaka si Sarah kung bakit tila nag-iiba na si Jericho. Noong una, siya ay laging masayahin at puno ng pagmamahal. Ngayon, madalas na ang tampuhan at palaging may tensyon sa kanilang tahanan. Isang gabi, habang naghahanda si Sarah ng hapunan, lumapit siya kay Jericho na nooy nakaupo sa sofa, abala sa kanyang laptop. Mahal, may problema ba sa trabaho? Napapansin ko kasi lagi kang masungit at iritable. Pwede mo namang sabihin sa akin para matulungan kita. Hindi tumingin si Jericho kay Sarah. Sa halip, sinabi niya, wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko, kaya pabayaan mo na lang ako. Naluha si Sarah sa mga salitang iyon. Pakiramdam niya, tila ba unti-unting naglalayo ang loob ng kanyang asawa. Gusto niyang tulungan si Jericho. Ngunit sa tuwing sinusubukan niya, lalo lang itong nagagalit at nagiging malamig sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang lumala ang sitwasyon. Dumating si Jericho isang gabi, lasing at amoy alak. Jericho, saan ka galing? Bakit ka uminom? Tanong ni Sarah, puno ng pag-aalala. Ano bang pakialam mo? Hindi mo naman naiintindihan ang nararamdaman ko. Sigaw ni Jericho sabay tulak kay Sarah. Napaupo siya sa sahig at nagulat at nasaktan hindi lang sa pisikal na paraan kundi pati na rin sa emosyonal. Bumangon si Sarah, nanginginig at umiiyak. Jericho, mahal kita. Gusto ko lang malaman kung ano ang problema. Pwede naman natin itong pag-usapan. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, tumalikod si Jericho at pumasok sa kanilang kwarto. Iniwan si Sarah na umiiyak sa sala.
Pakiramdam niya, hindi na niya kilala ang taong minahal at pinakasalan niya. Minsan, habang inaayos ni Sarah ang mga gamit sa kanilang kwarto, nakakita siya ng isang lumang litrato ni Jericho kasama ang isang grupo ng mga kaibigan. Tila masaya at walang alalahanin si Jericho noon. Naalala ni Sarah kung gaano kasaya si Jericho noong nagsisimula pa lamang silang magkasintahan. Ano bang nangyari sa atin, Jericho? Bulong ni Sarah sa sarili. Naisip niyang baka kailangan lang ni Jericho ng oras at espasyo. Sinubukan niyang maging mas understanding at supportive. Tuwing umuwi si Jericho, palaging may mainit na pagkain, malinis na bahay at tahimik na paligid. Ginawa ni Sarah ang lahat upang maibalik ang dating pagmamahalan nila. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, tinanong ni Sarah si Jericho, "Mahal, naaalala mo pa ba nung niligawan mo ako? Yung mga plano natin para sa hinaharap?" Tumingin si Jericho kay Sarah, ngunit wala ang dating ningning sa kanya mga mata. "Oo naman, Sarah. Pero ang buhay ay hindi laging tulad ng inaasahan natin. May mga bagay na nagbabago." "Alam ko, mahal. Pero gusto kong malaman kung paano kita matutulungan. Ayokong palaging ganito tayo." Sagot ni Sarah, umaasa na muli silang magiging malapit tulad ng dati. Ngunit tumayo lamang si Jericho. Iniwan si Sarah sa hapagkainan. "Pagod na ako, Sarah. Gusto ko lang magpahinga." Hindi na muli pang nag-usap si Jericho at Sarah noong gabing iyon. Habang nag-aayos si Sarah ng mesa, bumabalik sa kanyang isipan ang mga masasayang alaala nila ni Jericho. Hindi niya maintindihan kung bakit unti-unti nagbabago ang kanyang asawa. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Sarah. Patuloy siyang umasa na balang araw, babalik din ang dating Jericho na minahal niya. Ngunit sa kanyang puso, unti-unti siyang kinakain ng pangamba at pagdududa. Gaano pa kaya katagal siya magtitiis? Kailan niya mararamdaman ang tunay na pagmamahal mula kay Jericho? Sa kabila ng kanilang mga problema, nanatili si Sarah sa tabi ni Jericho. Patuloy siyang nanalangin at umasa na sana'y maayos ang lahat. Ngunit ang kanilang pagsasama ay patuloy na sinusubok ng panahon. Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang kanyang nararamdaman. Hanggang kailan kaya siya magtitiis? Hanggang kailan kaya siya maghihintay na muling maramdaman ang pagmamahal ni Jericho? Ang mga araw na mag-isa si Sarah sa kanilang bahay ay naging tila walang katapusan. Ang bawat sulok ng tahanan ay puno ng mga alaala ng masasayang panahon nila ni Jericho. Ngunit ngayon, ang mga ito'y tila mga anino ng kanilang dating kaligayahan. Sa tuwing papasok si Jericho sa pinto, hindi niya alam kung masaya o malungkot ang dadatnan niyang asawa. Sa bawat pag-uwi, palaging may tensyon at ang dating mainit na pagsasama ay napalitan ng lamig at pagkakahiwalay. Hindi na makayanan ni Sarah ang lungkot na nararamdaman sa tuwing naiiwan siyang mag-isa sa bahay. Isang araw, nagdesisyon siyang pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Nais niyang humingi ng payo at sandalan mula sa mga taong alam niyang magmamahal at mag-aaruga sa kanya. Pagdating sa bahay ng kanyang mga magulang, agad siyang niyakap ng kanyang ina. "Anak, anong nangyari? Bakit ka andito?" Tanong ng kanyang ina, puno ng pag-aalala. Niyakap ni Sarah ang kanyang ina na mahigpit at sa wakas, hindi niya na napigilan ang kanyang mga luha. "Inay, hindi ko na kaya. Hindi ko na kilala si Jericho. Ang dami nagbago sa kanya. Ang sakit-sakit na." Habang umiiyak si Sarah, pinilit siyang payapain ng kanyang ina. "Halika, upo muna tayo at mag-usap. Sabihin mo sa amin lahat ng nararamdaman mo." Anin ng kanyang ina habang inaakay siya papunta sa sala. Sa mga sumunod na oras, ibinuhos ni Sarah ang lahat ng kanyang saloobin. Hindi niya napigilan ang mga luha sa tuwing isinasalaysay niya ang mga problemang kinakaharap nila ni Jericho. "Inay, lagi na lang siyang galit. Hindi na kami nag-uusap ng maayos. Pakiramdam ko, hindi na niya ako mahal." Pinakinggan ng kanyang ina ang bawat salita, puno ng pag-aalala at malasakit. "Anak, minsan, ang pagsasama ay puno ng pagsubok. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mo itong tiisin ng mag-isa. Nandito kami para sa'yo at handa kaming tulungan ka." Sumang-ayon naman ang kanyang ama. "Sarah, importante na mag-usap kayo ni Jericho. Kailangan mong sabihin sa kanya ang nararamdaman mo.
Hindi pwedeng ikaw lang ang nagdadala ng lahat ng problema. Nagbigay ng lakas ng loob ang mga payo ng kanyang mga magulang kay Sarah. Alam niyang kailangan niyang maging matapang at harapin ang kanilang mga problema. Ngunit sa kanyang puso, may takot pa rin. Paano kung hindi na talaga kami aayos, Inay? Paano kung hindi na kami magkakasundo? Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Anak, walang pagsasamang perpekto. Ang importante ay ang pagmamahal at pag-unawa. Kung talagang mahal mo si Jericho, ipaglaban mo siya. Pero huwag mo kalimutan ang sarili mo. Dapat ay masaya ka rin. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Jericho sa hapagkainan, bigla na lamang itong nagsalita. Sarah, gusto ko na tayong magkaanak. Nagulat si Sarah sa sinabi ni Jericho. Sa kabila ng lahat ng kanilang mga problema, biglang gusto ni Jericho na magkaanak. Jericho, hindi ba dapat ayusin muna natin ang ating relasyon bago tayo mag-isip ng ganong kalaking bagay? Tanong ni Sarah, puno ng pag-aalinlangan. Biglang nagalit si Jericho. Ano bang problema mo, Sarah? Ayaw mo bang magkaanak tayo? Baka naman hindi mo na ako mahal. Nagkakamali ka, Jericho. Mahal kita, pero hindi ito ang tamang panahon para magkaanak tayo. Hindi pa tayo okay. Sagot ni Sarah, sinusubukang magpaliwanag. Ngunit sa halip na makinig, hinagis ni Jericho ang pinggan sa pader. Lagi na lang ikaw. Lagi na lang may problema. Hindi mo ba naiintindihan na ito ang gusto ko? Sigaw ni Jericho. Umiyak si Sarah. Hindi na alam kung ano pa ang gagawin. Jericho, bakit ba ganito ang nangyayari sa atin? Bakit hindi na tayo magkasundo? Sa halip na sumagot, tinalikuran ni Jericho si Sarah at pumasok sa kanilang kwarto. Iniwan siyang umiiyak sa sala. Hindi na niya alam kung paano pa nila maaayos ang kanilang relasyon. Sa mga sumunod na araw, lalong lumayo ang loob ni Jericho kay Sarah. Hindi na ito nakikipag-usap ng maayos sa kanya at palaging malamig ang pakikitungo. Pakiramdam ni Sarah ay nag-iisa siya sa kanilang tahanan. Ang dating puno ng pagmamahal at kasiyahan ay napalitan ng lungkot at kawalan ng pag-asa. Isang gabi, habang nakahiga sa kanilang kama, sinubukan ni Sarah na kausapin muli si Jericho. Mahal, pwede ba tayo mag-usap? Kailangan nating ayusin to. Ngunit sa halip na makinig, tumalikod si Jericho. Pagod na ako, Sarah. Hindi ko na alam kung ano pang gusto mong mangyari. Nagsimulang umiyak muli si Sarah. Jericho, hindi ko alam kung paano pa tayo magiging masaya. Gusto kong bumalik ang dati nating pagsasama. Pero hindi ko alam kung paano. Ngunit sa kabila ng kanyang mga luha at pakiusap, nanatiling tahimik si Jericho. Tuluyan ang nawalan ng pag-asa si Sarah. Hindi na niya alam kung paano pa nila maisasaayos ang kanilang relasyon. Sa mga araw na lumipas, patuloy na tinanggap ni Sarah ang kanyang sitwasyon. Sinubukan niya magpakatatag, ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nahihirapan. Alam niyang hindi na tama ang kanilang pagsasama. Ngunit mahal pa rin niya si Jericho. Ngunit hanggang kailan niya kayang tiisin ang lahat ng ito? Isang araw, hindi umuwi si Jericho. Sa kabila ng kanilang mga problema at hindi pagkakaunawaan, labis na nag-aalala si Sarah. Hindi niya mapigil ang mag-isip ng masama habang lumilipas ang mga oras na wala pa rin si Jericho. Sinubukan niyang kontakin ito sa pamamagitan ng tawag at mensahe. Ngunit hindi niya ito makontak. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pangamba. Kinabukasan, wala pa ring balita kay Jericho. Hindi na nakatulog si Sarah sa pag-aalala. Kaya't nagpasya na siyang pumunta sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kanyang asawa. Nagbihi siya at agad na nagpunta. Umaasa na doon ay makakakuha siya ng balita tungkol kay Jericho. Habang naglalakad si Sarah patungo sa kumpanya, isang mabilis na jeep ang nawalan ng preno at biglang sumulpot sa kanto. Hindi na nakaiwas si Sarah at nahagip siya ng sasakyan. Ang mga tao sa paligid ay nagtakbuhan upang tumulong at agad siyang naisugod sa pinakamalapit na ospital. Ang kanyang mga binti ay labis na napinsala at ang kanyang kalagayan ay kritikal. Sa ospital, mabilis na naasikaso si Sarah. Ngunit ang balitang siya'y baldado at malubha ang kalagayan ay naging malaking dagok sa kanyang mga magulang. Habang nakahiga si Sarah sa kama, walang malay at puro ng sugat,
Ang kanyang mga magulang ay nag-aalala sa kanyang kalagayan. Samantala, si Jericho ay hindi pa rin alam ang nangyari kay Sarah. Buong gabi siyang uminom kasama ang kanyang mga kaibigan. Walang pakialam sa mga nangyayari sa kanilang tahanan. Nang mag-umaga, nagising siya na may matinding sakit ng ulo at hindi pa rin bumabalik sa kanyang isipan ang kanyang responsibilidad bilang asawa. Huli na nang mabalitaan ni Jericho ang aksidente ng kanyang asawa. Isang kaibigan ang tumawag sa kanya at sinabi ang nangyari kay Sarah. Agad niyang tinungo ang ospital, puno ng kaba at pagsisisi. Ngunit nang makarating siya doon, nakita niya ang kanyang mga biyenan, galit na galit at puno ng hinanakit. "Jericho! Ano ba ang ginawa mo sa anak namin? Bakit mo siya pinabayaan?" Sigaw ng ina ni Sarah, puno ng luha at galit. "Kung nandito ka lang sana kagabi, hindi sana nangyari ito kay Sarah." Hindi makatingin ng diretso si Jericho sa kanyang mga biyenan. Alam niyang may kasalanan siya. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, natigilan siya at tila walang emosyon. "Pasensya na. Pero wala na akong magagawa pa. Kayo na ang bahala kay Sarah." Malamig na tugon ni Jericho bago tumalikod at umalis. Ang mga salita ni Jericho ay parang kutsilyo na tumarak sa puso ng mga magulang ni Sarah. Hindi nila akalain na sa halip na ipakita ang pagmamalasakit at pagsisisi ay mas pinili pa ni Jericho na umiwas sa responsibilidad. Hindi na sila nakapagsalita sa sobrang galit at sakit na nararamdaman nila para sa kanilang anak. Habang lumalakad si Jericho palabas ng ospital, hindi niya maiwasang mag-isip ng mga bagay na kanyang nagawa. Alam niyang sa bawat hakbang palayo, mas lumalayo siya kay Sarah. Sa kanyang puso, may bahaging nagsisisi. Ngunit mas pinili niyang takasan ang lahat ng ito. Hindi niya kinaya ang bigat ng sitwasyon at ang kahihinatnan ng kanilang pagsasama. Samantala, sa loob ng ospital, ang mga magulang ni Sarah ay nanatiling nasa tabi ng kanilang anak. Puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Hindi nila iniwan si Sarah kahit isang saglit. Ang kanilang mga puso ay puno ng pangarap na sana ay gumaling ang kanilang anak, kahit alam nilang malabo na itong mangyari. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sila nawalan ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, patuloy na inalagaan si Sarah ng kanyang mga magulang at ng mga doktor. Bagamat baldado na siya at hindi na muling makakalakad, ipinakita ng kanyang mga magulang ang kanilang walang hanggang suporta at pagmamahal. Sinigurado nila na kahit papaano ay magiging komportable si Sarah sa kanyang kalagayan. Ang sakit at trahedya na dumaan sa buhay ni Sarah ay hindi kayang tapatan ng kahit anong salita. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan niyang mas mahalin ang sarili at ang kanyang pamilya. Ang mga araw na puno ng lungkot ay napalitan ng mga araw na puno ng pag-asa at pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Hindi na muling nagpakita si Jericho. Ang kanyang desisyon na iwan si Sarah sa panahon ng kanyang pangangailangan ay nag-iwan ng malaking sugat sa kanilang pagsasama. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan ni Sarah na maging matatag at hanapin ang kanyang bagong buhay ng may tapang at pag-asa. Sa kabila ng matinding dagok na naranasan ni Sarah, sa tulong ng kanyang mga magulang, unti-unti siyang nakabangon mula sa kanyang pagkakadapa. Ang kanyang mga magulang ang naging sandigan niya. Hindi siya iniwan sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan. Sinuportahan nila siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, lalo na sa kanyang pagpapagaling. Nagkaroon siya ng therapy upang muling makalakad, at kahit mabagal ang progreso, hindi siya sumuko. Habang nagpapagaling si Sarah sa ospital, isang malaking sorpresa ang dumating sa kanyang buhay. Unti-unting lumalaki ang kanyang tiyan, at sa unay hindi niya ito pinansin. Ngunit makalipas ang 3 buwan, nagpa-check up siya at doon napag-alaman na siya ay nagdadalang tao. Ang balitang ito ay nagdulot ng halo-halong emosyon kay Sarah. Masaya siya dahil may bagong buhay na darating. Ngunit masakit din dahil iniwan siya ni Jericho. Mag-isa niyang papasanin ang responsibilidad ng pagiging ina. Sa kabila ng sakit at pag-aalinlangan, pinili ni Sarah na maging matatag para sa kanyang magiging anak. Alam niyang magiging mahirap ito, ngunit handa siyang harapin ang lahat para sa kanyang anak. Sa paglipas ng mga buwan, patuloy na lumaki ang tiyan ni Sarah. Sa bawat araw, naramdaman niya ang pagbubuntis bilang isang biyaya at inspirasyon upang maging mas matatag. Sa tulong ng kanyang mga magulang, naalagaan niya ang kanyang sarili at ang kanyang sanggol. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nakaya niyang maging masaya at positibo. Pagdating ng araw ng kanyang panganganak, isinilang ni Sarah ang isang malusog na batang lalaki na pinangalanan niyang Luis.
Habang hawak-hawak ang kanyang sanggol, hindi niya mapigilang umiyak ng kaligayahan at pasasalamat. Luis anak, pangako, gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Bulong ni Sarah sa kanyang bagong silang na anak. Sa mga unang buwan ng pagiging ina, natutunan ni Sarah kung paano mag-alaga ng bata. Mahirap at puno ng pagsubok. Ngunit sa bawat ngiti at yakap ni Luis, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magpatuloy. Ang kanyang mga magulang ay laging nariyan upang tumulong at magbigay ng suporta. Si Luis ang naging inspirasyon ni Sarah upang ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Sa kabila ng pagiging abala sa pag-aalaga kay Luis, nagkaroon ng oras si Sarah upang simulan ang pagtupad ng kanyang mga pangarap. Matagal na niyang pangarap ang magtayo ng isang farm at mag-alaga ng mga manok. Nag-ipon siya ng kaalaman at nagsimula ng maliit na negosyo sa pag-aalaga ng manok at pagbebenta nito. Sa tulong ng kanyang mga magulang, unti-unting lumago ang kanyang negosyo. Lumipas ang 10 taon at si Sarah ay naging matagumpay sa kanyang negosyo. Ang kanyang farm ay lumago at pumatok sa merkado. Naging tanyag siya sa kanilang lugar bilang isang matagumpay na negosyante. Ang kanyang determinasyon at pagsusumikap ay nagbunga ng magandang kinabukasan para sa kanya at kay Luis. Sa mga panahong ito, natutunan ni Sarah na mahalin at pahalagahan ang kanyang sarili. Hindi niya nakalimutan ang mga pangarap na minsang natabunan ng kanyang mga problema. Naging inspirasyon siya sa kanyang komunidad, lalo na sa mga kababaihan na tulad niya. Pinatunayan niya na kahit anong hirap ang pagdadaanan, kayang bumangon at maging matagumpay. Ngunit isang araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang buhay. Biglang bumalik si Jericho, humihingi ng tawad. Nakita ni Jericho ang lahat ng tagumpay at kaligayahan ni Sarah, at naramdaman niya ang malaking pagkakamali sa kanyang mga nagawa. Sarah, patawarin mo ako. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo at kay Luis. Handa akong gawin ang lahat para maitama ang pagkakamali ko. Sabi ni Jericho, puno ng pagsisisi. Ngunit para kay Sarah, huli na ang lahat. Ang mga sugat na iniwan ni Jericho ay matagal nang naghilom. Ngunit hindi niya na kayang buksan muli ang kanyang puso para sa kanya. Jericho, hindi ko kayang kalimutan ang lahat ng sakit na dinulot mo. Pinilit ko magpakatatag at magpatuloy para kay Luis. At ngayon, masaya na kami sa buhay namin. Patawad, pero hindi na kita kayang tanggapin pa. Tugon ni Sarah, may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Tila nabasag ang puso ni Jericho sa mga salitang iyon. Ngunit alam niyang iyon ang katotohanan. Umalis siya na puno ng pagsisisi at sakit. Alam niyang wala na siyang puwang sa buhay ni Sarah at ni Luis. Ang kanyang desisyon na iwan si Sarah noon ay nagdala ng malalim na sugat na hindi na muling maghihilom. Si Sarah naman, sa kabila ng emosyonal na muling pagkikita kay Jericho, ay nanatiling matatag. Tumutok siya sa kanyang anak at sa kanyang negosyo. Si Luis ang naging sentro ng kanyang buhay, at ang kanyang farm ang naging bunga ng kanyang pagsusumikap at determinasyon. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Sarah na muling umasa at magtiwala. Hindi man siya nagbukas muli ng kanyang puso para sa pag-ibig, natutunan niyang mahalin ang kanyang sarili at ang kanyang anak ng buong buo. Ang kanilang buhay ay puno ng kaligayahan at pagmamahalan kahit wala si Jericho. Ang mga alaala ng kanilang nakaraan ay mananatili sa kanyang puso. Ngunit ang mga ito ay nagsilbing gabay upang maging mas matatag at handa sa anumang pagsubok ng buhay. At sa bawat araw na lumilipas, si Sarah at Luis ay nanatiling magkasama, puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang kanilang buhay ay naging isang patunay na sa kabila ng mga pagsubok at trahedya, kayang bumangon at lumaban ng may tapang at determinasyon.